Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV, mula sa IBC 13, ako po si Princess Jordan. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula naman sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong tanghali sa Balitang Pambansa, groundbreaking ceremony ng tinaguriang pinakamalaking solar renewable energy sa buong mundo. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Nueva Ecija. Meralco Terra Solar Project, inaasahang tutugon sa lumalaking pangailangan ng bansa sa enerhiya. 2.4 milyon na kabahayan kayang suportahan ng proyekto. Pangulong Marcos Jr. namahagi ng titulo ng lupa sa mga benepisyaryong magasaka sa Pampanga. Malaking papel ng JICA sa patuloy na pag-unlad ng Pilipinas. Kinilala ng Pangulo. Pagtutulungan para paigtingin ang early warning system ng bansa. Mas palalakasin. Halaga ng pinsalang iniwan ng 6 na bagyong tumama sa Cagayan. Umabot na sa 3.2 billion pesos. At sapat na supply ng baboy sa Christmas season. Tiniyak mga hakbang para labanan ng pagkalat ng ASF at bird flu. Pinaigting. Una sa ating mga balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang groundbreaking ceremony ng tinuturing na pinakamalaking solar renewable energy, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Matatagpuan yan sa Nueva Ecija, kung saan inaasahang tutugon sa lumalaking pangailangan ng bansa sa enerhiya habang nagisulong din ng sustainable at clean energy. Si Benji Durango ng PTV sa Balitang Pambansa Live. Benji, yan mismo sa kinatatayuan ko ngayon, Alan, itong malawak na lupain ito na yung makikita ngayon sa aking likuran, dito itatayo ang pinakamalaking solar power plant at battery storage facility sa buong mundo. Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. excited sa proyektong ito. Tumatawid sa dalawang probinsya ang 3,500 hectares ng lupa mula Nueva Ecija hanggang Bulacan. Tatawagin itong M-Terra Solar. Ngayong araw, ginawa ang groundbreaking nito na dinaluhan naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. In full swing na ang 200 million peso project ng Meralco Power Gen Corporation at ang Terra Solar Philippines Incorporated. Naayon ito sa kagustuhan ng Pangulo sa pagpapaunlad ng renewable energy sa bansa. Hahatiin sa dalawang phase ang proyekto. February 2026, bubuksan ang 2,400 megawatt solar farm at karagdagan pang 1,000 megawatt sa February 2027. Kapag nakumpleto, kaya nitong mag-generate ng 3,500 megawatts mula sa 5 milyong panels nito. Katumbas ito ng 2.4 million households o 67% ng NCR. Ayon kay MGen President and CEO Emmanuel Rubio, dahil bababa ang power generation cost, posible rin na bumaba ang singilang Meralco sa kanyang customers. Makapagbibigay din ito ng 10,000 trabaho sa mga Pilipino habang binabawasan naman ang 4.3 million tons ng carbon emission ang bansa kada taon. Today we take a leap towards the future, driven by innovation and sustained by our collective hope for a cleaner and greener Philippines. Pag-operate nito, malaramdaman na ng mga consumers. No? And the full delivery of its capacity is expected to be 2027 February. No? But in first phase, we'll be delivering March 2026. Alan, ng proyektong ito ay ang maglalagay sa Pilipinas sa listahan ng mga bansang nangunguna sa green energy generation. Alan. Maraming salamat, Benji Durango.
Mula Nueva Ecija, diretso naman si Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. sa Pampanga para mamahagi ng titulo ng lupa sa ating mga kababayang magsasaka sa probinsya. Libo-libong benepisyaryo rin ang hindi na po problemahin ang kanilang pagkakautang sa lupang sinasaka. Si Kenneth Pasyente ng PTV sa Balitang Pambansa. Kenneth? Princess, pinangunahan nga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pamamahagi ng Certificates of Land Ownership Awards at Certificate of Condonation with release of mortgage dito sa Pampanga. Nasa 2,939 kokroms ang naipamahagi sa pangunguna ng Pangulo sa nasa 2,487 agrarian reform beneficiaries mula sa 4 na distrito ng Pampanga. Ibig sabihin niyan, Princess, burado na ang pagkakautang ng mga benepisyaryong magsasaka sa natanggap nilang lupa mula sa pamahalaan. Kung susumahin, nasa mahigit 3,903 na ektarya ng lupa ang sakop ng mga naipamahaging certificate na nagkakahalaga ng mahigit 206 million pesos. 30 land title naman ang ipinamahagi sa mga piling magsasaka. Ayon sa Pangulo, paraan ito ng pamahalaan para suklian ang pagsisikap ng mga magsasaka. Gayon din para maibsan ang problema ng mga magsasakang ito na isa sa mga pinaka-naapektuhan ng mga nagdaang bagyo. Isa rin anya ito sa mga hakbang at pagsisikap ng pamahalaan para maitaas ang antas ng pamumuhay ng mga magsasaka na malaki ang papel sa pagtataguyod ng food security sa bansa. Tiniyak naman ng punong ehekutibo, Princess, na patuloy na magsisikap ang pamahalaan para mas mapalakas pa ang sektor ng agrikultura sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa pribadong sektor. Princess, ayon sa mga nakausap nating magsasaka na benepisyaryo nitong mga certificate ngayong araw ay malaki ang maitutulong nito sa kanila dahil mas mapagtutuunan na nila ang pag-develop doon sa mga lupang kanilang sinasaka. At nagpapasalamat din sila sa gobyerno dahil sa tulong na ibinigay sa kanilang ito. At yan na muna ang latest mula dito sa Pampanga. Balik sa iyo, Princess. Maraming salamat, Kenneth Pasyente. Umarangkada na ang Tabang Bicol, Tindog, Oragon Relief Caravan sa Bicol Region na pinangunahan ni House Speaker Martin Romualdez. Daan-daang libong benepisyaryo ang natulungan ng programa. Abot-abot naman ang kanilang pasalamat. Si Mela Lesmoras ng PTV sa Balitang Pambansa. Live. Mela. Tiniyak ng liderato ng Kamara na walang maiiwan at sama-samang pagbangon ng mga kababayan nating nasalanta ng mga bagyo rito sa Bicol Region. Ngayong araw, isang malawakang relief caravan na ang inilunsad ng gobyerno sa rehiyon. Pinangunahan ni House Speaker Martin Romualdez ang paglulunsad ng Tabang Bicol Tindog Oragon Relief Caravan dito sa Bicol Region ngayong araw, kasama nga ang iba pang kongresista at mga lokal na opisyal sa rehiyon. Layon sa proyektong ito na matulungan ang mga kababayan nating nasalanta ng sunod-sunod na kalamidad alinsunod sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at sa pakipagtulungan ng DSWD. Unang pinuntahan ng liderato ng Kamara ang Catanduanes at sumunod naman itong Albay at pupuntahan din nila ang Camarines Sur. Inaasahang daan-daang libong residente ang mabibigyan dito ng financial assistance, bigas at iba pang tulong mula sa gobyerno na lubos nilang mapakikinabangan. Ang ilan nating nakausap na benepisyaryo rito, abot-abot naman ang pasalamat. Alan? Maraming salamat, Mela Lesmoras. Palalakasin naman ng Pilipinas ang pakikipagtulungan sa JICA para paigtingin ang early warning system ng bansa. Malaki ang maitutulong nito sa pagtugon sa kalamidad. Samantala, plano rin ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang produksyon ng agricultural seeds. Si Kenneth Pasyente ng PTV sa Balitang Pambansa. Palalakasin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang produksyon ng agricultural seeds sa tulong ng mga graduates sa state universities and colleges. Yan ang natalakay sa ika-8 pulong ng Private Sector Advisory Council, Agriculture Sector na pinangunahan ng Pangulo. Ayon sa kanya, ang mga bagong agriculturist ang may kakayahan sa seed production habang ang mga magsasaka ang maaaring magpalago ng mga ito. Sa paraan anyang ito, mas mapapaigting pa ang agricultural productivity ng bansa. Lalo't mas mapagtutuunan na ng panahon ng mga magsasaka ang kanilang mga punla.
Mas mainam rin ayon sa Pangulo na pagbutihin pa ng SUCs ang research and development dahil nasa kanila ang technical na kakayahan para sa seed production. Binigyang diin niya ang pangangailangan ng SUC sa pagtransition ng seed production mula sa mga laboratorio tungo sa commercial level para matiyak ang availability ng mga ito sa merkado. Giit ng punong ehekutibo na makatutulong din ang sistemang ito para kumita ang mga SUC sa bansa kasabay ang pagtiyak na handang tumulong ang pamahalaan sa kanila sa pamamagitan ng contract farming. Mas palalakasin naman ang pagtutulungan ng Pilipinas at Japan International Cooperation Agency o JICA para paigtingin ang early warning system ng bansa sa harap na rin ng mga nagdaang bagyo. Natalakay ito sa courtesy call sa Pangulo ni JICA President Dr. Tanaka Akihiko na pinuri rin ang pagtugon ng Pilipinas sa mga nagdaang kalamidad kung saan ipinunto niya na sa kabila ng hagupit ng mga bagyo ay napanatili ang mababang bilang ng casualties. Kumpiyansa rin siya sa abilidad ng pinagsamang kooperasyon ng Japan at Pilipinas na makapaghatid ng mahalagang kaalaman sa global community ukol sa disaster management. Binigyang diin naman ng punong ehekutibo ang importansya ng bagong teknolohiya sa pagtugon sa mga kalamidad, lalo't mas tumitindi pa niya ang mga bagyo bunsod na rin ng climate change. Bilang bahagi ng pagsisikap ng Pilipinas na palakasin ang disaster preparedness, nakikipagtulungan ang Presidential Communications Office sa JICA para sa Digital Terrestrial Television Broadcasting o DTTB system upang ganap na ma-digitalize ang PTV4. Layunin ng proyekto na magtatag ng Emergency Warning Broadcast System. Mula PTV, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa. Malaki ang posibilidad na makararanas ang bansa ng mahinang La Nina phenomenon sa pagitan ng Disyembre at Enero ng susunod na taon. Paliwanag ni Pag-asa Climate Monitoring and Prediction Chief Ana Solis, may mga lugar sa Pilipinas na makararanas ng above normal na pag-ulan na nakasentro sa silangang bahagi. Ang mga pag-ulan sa Disyembre ay sanhi ng iba't ibang sama ng panahon. Kasama na ang northeast monsoon, mga tropical cyclone at localized thunderstorm. Sa kabuuan, above normal rainfall din ang mararanasan sa Enero, lalo na sa Bicol Region at Eastern Visayas, Mimaropa at Southern Luzon. Posible pa rin ang low pressure area, LPA, mga bagyo at intertropical convergence zone sa Enero. Posible ring makaranas ang bansa ng 1 o 2 bagyo sa Disyembre. 2 hanggang 8 bagyo naman ang inaasahan mula December hanggang Mayo ng susunod na taon. Samantala, binigyang diin ng Office of Civil Defense ang kahalagahan ng isang sentralisadong pambansang 911 system na magpapadali ng koordinasyon para sa mga criminal at disaster emergency. Ayon kay OCD Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno, isa ito sa mga plano na maging direksyon sa tulong ng Department of Interior and Local Government. Dagdag ni Nepomuceno, ang pagiging epektibo ng emergency management ay nakasalalay sa maayos na koordinasyon ng mga kinauukulang ahensya. Ang panukalang pambansang 911 system ay nakikita bilang susi sa mas mabilis na pagtugon at koordinasyon sa panahon ng emergency. Update naman po sa ating lagay ng panahon. Sa ngayon ay wala tayong minomonitor na bagyo o anumang sama ng panahon sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Sa kasalukuyan, Northeast Monsoon o Amihan ang nakaapekto sa extreme northern Luzon. Dahil dito, asahan ang maulap na papawirin na may mga pag-ulan sa Batanes. Samantala, easterlies naman ang umiiral sa malaking bahagi ng ating bansa. Kabilang na ang Metro Manila, kaya't asahan na po ang mainit at maalinsangang tanghali hanggang hapon. Habang mataas ang tsansa ng mga panandaliang ulan sa hapon at gabi dulot ng localized thunderstorms. Sa oras naman po na magkaroon ng interaction ang amihan at easterlies sa isa't isa. Ito po ay nagdudulot ng tinatawag nating shear line. At itong shear line po ay nakaapekto ngayon sa Babuyan Islands. Kaya asahan na po dyan ang maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan. Nalalapit na ang pagbubukas ng Kadiwa ng Pangulo Expo 2024 na gaganapin sa November 26 hanggang 28 sa PICC of Philippine International Convention Center. Dahil dito, pinahikayat ng Department of Agriculture sa pangunguna ng Agribusiness and Marketing Assistance Service ang publiko na makiisa sa gaganapin na programa. Ilalatag sa naturang expo ang mga flagship program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., kabilang na
ang tagumpay ng kadiwa sa pagpapalakas sa sektor ng pag-asaka at pangisdaan ng bansa. Gayun din ang pamahagi ng abot-kaya at dekalidad na pagkain para sa mga mamimili. Magiging tampok rin sa Expo ang nasa 100 na mga farmer exhibitor. Kabilang na ang mga innovation sa kadiwa tulad ng food hubs, centers, stores, model trucks, carts at ang Kadiwa digital app na magtitiyak sa paghahatid ng sariwang ani mula sa mga sakahan patungo sa pamilihan. Samantala, magkakaroon naman ng libreng seminar at workshop para sa mga magasaka at mayangisda, pati na rin sa networking opportunity katuwang ang mga eksperto at stakeholder sa industriya. Pinaalalahanan ng Civil Service Commission ang mga ahensya ng gobyerno na gawing simple ang Christmas party lalo't maraming Pilipino ang nasalanta ng mga nagdaang bagyo. Si Angela Peñalosa na Radyo Pilipinas para sa Balitang Pambansa. Mahigpit na pinaalalahanan ng Civil Service Commission ang lahat ng ahensya ng pamahalaan na iwasan ang magarbong pagdiriwang ng Pasko. Sang-ayon na rin ito sa panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing simple ang Christmas party ng mga government agency kasunod ng matinding pinsala na idinulot ng magkakasunod na bagyo na pumasok sa bansa. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni CSC Commissioner Attorney Eileen Lizada na dapat tumugon ang lahat ng ahensya ng pamahalaan sa nasabing panawagan, gayong ipinagbabawal ang labis-labis at irregular na paggastos ng mga ito. If wala ho ang mga ganyan na ahensya ng gobyerno, it's good no na that they establish one. Kasi if you go beyond what is necessary, baka ho kayo naman ay makowa because of COA ho, bawal ho yung exorbitant, unnecessary, irregular, excessive na mga expenditures. Opo. So ang most likely ang tinutukoy dito ho, Sir Alan, ay yung year-end assessment. Suportado naman ng House of Representatives ang panawagang gawing simple ang pagdiriwang ng Pasko. Katunayan, sinabi ni House Deputy Secretary General Sofonias Gabonada na kinanselan na nila noong Nobyembre ang HREP month at ginamit ang pondo pambili ng relief goods para sa mga naapektuhan ng mga bagyo. Of course, we will sympathize sa lahat ng mga naapektuhan ng recent calamities. In fact, noong November 30, supposedly, may HREP month tayo celebration. It's a big gathering, supposedly, pero the administration and the leadership of the House and per appeal of the Speaker Martin Romualdez, ay kinancel po natin yung lahat ng mga activities na yun and all the financial cash na available ng activity na yun ay dinonate din natin at binili ng mga relief goods para maibigay doon sa mga lugar na nasalanta ng bagyo. So, we are one with the nation to really call for just a simple celebration and to be one with our constituents in various districts, lalo na yung mga homes natin na lubhang naapektuhan itong mga bagyo. Mula sa PBS Radyo Pilipinas, Angela Peñalosa para sa Balitang Pambansa. Mas pinaigting pa ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang kanilang kampanya kontra Pogo sa bansa. Kasabay nito ay hinikayat ni DILG Secretary John Vic Rimulya ang mga alkalde na regular na i-check ang mga resort at hotel na ginagawang Pogo Hub para tuluyan ng matigil ang operasyon ng Pogo sa bansa. Sa pagdinig ng Commission on Appointments, ibinunyag ni Rimulya na may ilang Pogo na nag-apply ng permit bilang resort, hotel o restaurant upang itago ang kanilang operasyon. Inahalimbawa ng kalihim ang nangyari sa Lapu-Lapu City sa Cebu na ginagawang front ng Pogo ang mga restaurant, hotel at bar. Binigyang diin ni Rimulya na sa ilalim ng Local Government Code ng 1991, may kapangyarihan ng mga mayor na magbigay, magsuspende o magkansila ng permit kapag lumabag sa batas ang isang establishmento. Nauna nang naglabas ng Executive Order No. 74 si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para i-ban ang Pogo, internet gaming at iba pang offshore gaming operations sa bansa. It's everyone's concern. It's a function of intelligence and a function of the local government to put a stop to it. It should be shared intelligence between the PNP, the NBI, and the local government in order to put a stop to this.
But sometimes it happened in Lapu-Lapu, they applied as a restaurant and a KTV, and then a resort, and it turned out to be a pool. The LGUs must be fastidious in issuing their business permits, and part of that is inspection of the process. They can inspect and close. It is the prerogative of the mayor kung may nakita siyang violation na ipasara yung establishment. Tiniyak ng mga hog producer na may sapat na supply ng baboy sa paparating na holiday season. Ayon sa National Hog Federation Farmers, napagandaan ng industriya ang demand sa Christmas season. Kasabay nito, ang patuloy na pagitiyak na ligtas ang baboy na darating sa NCR o National Capital Region at mapigilan ang pagkalat ng sakit sa hayop. Inatasan na ng Department of Agriculture ang Bureau of Animal Industry na magtatag ng quarantine station sa Metro Manila at mga kalapit probinsya. Magisilbi itong checkpoint upang inspeksyonin ang mga dalang hayop na posibleng may African swine fever at bird flu. Ayon sa DA, mahalaga ang border control lalo't mabilis kumalat ang ASF habang itinuturing naman na zoonotic disease ang bird flu o posibleng makahawa sa tao. This coming season ng December na meron tayong enough supply ng pork, even yung sa mga for the lechoneros, meron po tayong enough supply. With the Department of Agriculture, with ASEC Dante, na may ginawang computation. So we make sure the past 2 months, 3 months na nakahanda na po tayo dito sa season ng December. Halaga ng pinsalang iniwan ang 6 na bagyong nanalasa sa Lambak, Cagayan. Umabot sa 3.2 billion pesos. Department of Agriculture sinisimulan na ang rehabilitasyon sa mga nasirang pananim. Si Dina Villacampa ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Pagkatapos ng mga bagyo na dumaan sa lalawigan ng Cagayan, kundi sira-sirang mga bahay, nakadapa o di kay lubog sa tubig baha ng mga pananim o kay wala ng buhay ng mga alagang hayop ang sumasalubong sa mga magsasaka. Ang mga anhi na sanang mga palay, nababad na sa tubig, nakapag-animan, nangingitim na mga ito at wala ng halaga sa merkado. Mabuti na lamang, katulad ni Mang Ronald ng Bugay, kasama ang kanyang mga pananim sa nakapagsiguro sa tulong ng libreng insurance ng PCIC. Kuwata na ipras-pras dami siguro ma'am yung nalagaw lang. Naka-insure da kita mula yung Naka-insure amin ma'am tanay ko amin ti barangay mo. Kinumusta ng news team ang mga mangingisda sa Santa Ana. Naabutan namin ang mag-asawang Leonardo at Maylin na galing Palaot. Iilang piraso lamang ang huli, gayong halos 5 oras sila sa dagat. Ang masakit pa para sa mag-asawang Costales, nawasak pa ang kanilang bangka matapos mabagsakan na tumbang puno. Ang kunin ko, simbolin ko ulit. Naitaas nyo naman, kaso lang Gawa lang natumba na kaaway ma'am. Hindi nakaligtas. Tagalan. Si Mang Ronald at si Leonardo ay ilan lamang sa mga magsasaka, mangingisda at livestock racers sa lalawigan ng Cagayan sa libo-libong naapektuhan na magkakasunod na bagyo sa probinsya. Batay sa talaan ng Department of Agriculture, umaabot sa 3.2 billion pesos ang pinsalang inabot ng sektor ng agrikultura, pangisdaan at livestock maging sa infrastrukturang pang-agrikultura sa Lambak, Cagayan sa 6 na bagyong sunod-sunod na nanalasa. Sa ngayon, naghahanda na ang DA ng mga listahan ng mga magsasaka sa Isabela na siya mabibigyan ng Rice Farmers Financial Assistance ng Pangulo sa pagdalaw nito sa naturang lalawigan bukas, November 22. Mula sa Radyo Pilipinas Tugigaraw, Dina Tudaw Villacampa, Balitang Pambansa. Iba't ibang ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor naghatid ng serbisyo sa mga magsasaka at kanilang pamilya sa Hacienda Luisita sa Tarlac. Si Trixie Manalili ng PIA Center Luzon sa Balitang Pambansa. Lubos na pasasalamat ang ipinaabot ng magsasakang si Augusto Candelaria matapos makatanggap ng libreng konsultasyon at gamot para sa kanyang high blood pressure. Malaki po tulong ito dahil kung wala ka pera, paano ang makakagamot sa libreng gamutan. Kaya nagpapasalamat po ako sa gamot na natin. Maraming salamat.
Isa lamang si Candelaria sa mga benepisyaryo ng inisyatibo ng Situational Awareness and Knowledge Management Cluster ng Central Luzon Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict sa pakikipagtulungan sa Provincial Government of Tarlac, Aboitiz at JVP Bread King Corporation. Ayon kay 3rd Mechanized Infantry Battalion Commander Lieutenant Colonel Ryan Villar, layunin ng naturang aktibidad na mag-abot ng tulong at tugunan ng pangangailangan ng mga residente sa Barangay Balete. Ma'am, itong serbisyo caravan na inorganisa po ng kasundaluhan kasama yung iba't ibang ahensya ng gobyerno sa lalawigan ng Tarlac at sa Central Luzon ay naglalayon na ilapit yung mga serbisyo ng gobyerno sa ating mga kababayan dito sa gawin ng Hacienda Luisita, ma'am. Kabilang sa mga inilapit na programa ang job fair, libreng medical at dental check-up, libreng legal consultation, bakuna, gamot, bigas, grocery packs at iba pa. Mula sa Philippine Information Agency, Gitnang Luzon, Trixie Manalili para sa Balitang Pambansa. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan nyo kaming muli mamayang 6:00 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Mula sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV. Mula sa IBC 13, ako naman po si Princess Jordan, hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.